Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, Radio Komunidad. Ito ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Dang Estrada. At ako naman po si Yves Ismael. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyaya namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code or mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donation. Para ma-acknowledge namin ang iyong donation, ay mag-message po kayo sa amin. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan at mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Good morning everyone. Good morning Tedang. Ang topic natin ngayong araw ay nakabatay sa isang evidence-based at gentle guide na ginawa upang tulungan ating mga bata na unti-unti maging mas bukas sa pagkain. Ito ang My Little Bites Journey to the Plate, isang PDF guide. Ito ay ginawa para maging kasama natin sa pag-unawa kung bakit ba ayaw kumain ng ating mga anak. Ano ang nangyayari sa kanyang development at paano tayo makakatulong ng may tiyaga, respeto at pagmamahal. Kaya kung nais nyo magkaroon ng sariling kopya ng guide na ito, sumali kayo sa ating kwentuhan, mag-text o mag-chat or mag-message sa ating FB page. We will send you a copy. Yan. Correct. So anong pwede nilang i-comment? Nibbles or picky eating? Yan. Basta mag-comment sila at magsabi sila na gusto po natin ng kopya nitong My Little Bites Journey to the Plate. Yan. So yung di ba? Parenting is more than feeding. Sabi doon, it's guiding with love and patience. Di ba? Pagka ang hirap pakainin ng ating mga anak, challenging yon. Lalo na kapag ang anak natin ay merong special needs, like merong autism, o kaya ADHD, o kaya merong kapansanan sa pagdinig o sa paningin, anything na merong additional challenge aside sa ayaw nilang kumain. Ikaw ba nung bata ka? Ikaw muna, Ibs, nung bata ka ba, picky eater ka? Siguro maalala ko lang, meron lang ko isang gulay na ayaw kong kainin. Iba kasi ang nanay ko eh. Alam mo yung malunggay? Sa lahat ng pagkain ilalagay niya malunggay. Noodles, juice, kanin. Kaya siguro ako, growing up, medyo I accept a wide variety of food. Except lang, ampalaya. Hindi ko Yan, ako din eh. Ako picky eater ako, no. Mahirap ako pakainin. Pero ang training sa amin, kung anong nasa pinggan, kainin. Yun. So dahil doon, walang picky eater. Kumain ka dyan. Kaya lahat ng gulay, lahat ng pagkain, kailangan kainin. So, ngayon natatay ka na at meron kang anak na merong special need, naging challenge to sa iyo. So, si Isaac, marami siyang ayaw kainin. And talagang selective siya. Kung ano lang gusto niya, yun lang talaga kainin niya. Kaya ang dami kong binasa, marami ako pinagtanungang mga tao, paano ba talaga siya pakainin? At paano ipakain sa kanya na minsan hindi niya malalaman na kinakain na ng niya. Yan. So isa yan sa ating mga i-discuss natin mamaya. Correct. Pati kumbaga sabi mo nga, nag-research ka, nagtanong, nagiging strategic
yung mga parents natin pagdating dito. At kasi syempre ayaw natin na kung Como gusto lang niya kainin, puro hotdog. Alangan puro hotdog lang. So, yung nutrition kulang. Or puro chicken lang. At hindi lang basta chicken, kailangan fried chicken. O yan. So, sa mga listeners natin, kung ito po yung inyong problema sa inyong mga anak, napakahalaga na makisali kayo sa ating kwentuhan. At yun na nga, yung ating PDF file, free po yun. Ang kailangan nyo lang ay mag-message sa atin. So, Ibs, pasadahan natin, ano ba yung picky eating? Sabi dito sa guide, ang picky eating daw ay isang karaniwang phase sa paglaki ng bata. So, it's really normal. Everyone dumadaan sa ganito. Ayon sa pag-aaral, ang picky eating ay isang yugto kung saan ang bata ay tumatanggi sa ilang pagkain dahil sa texture, amoy, kulay o simpleng takot sa bago. Sa Pilipinas naman, ayon sa ating FNRI o Food and Nutrition Research Institute, imagine, humigit kumulang 45 to 50% ng mga magulang ang sasabing mahirap na mahirap pakainin ang kanilang mga anak. Paranawing ito sa edad na 2 to 6 dahil ito ang panahon ng pagbuo ng independence at control. So sabi naman dito, study shows that picky eating affects 30 to 50 of preschoolers worldwide. And among Filipino children with special needs, imagine mo ate, 61% were reported to having picky eating behaviors. So grabe, ang laking population nila. Lalong-lalo na ngayon na maraming mga fast food, mga instant food na nagkukos nung panlasa ng mga bata na mas gusto nila yon, hindi ba? So, yung panahon namin, siguro ako nakakain ako ng mga fast food, na ako, college. Ngayon, talagang pag tinanong mo mga bata, saan kakain? Yung Capital J, alam na yan. Yun yung favorite ng mga, kahit na everyday, gugustuhin nila yan kumain. So, napakahalaga na matutunan ng parents papaano natin i-develop na hindi maging picky eater yung mga anak natin. So, ano ba yung mga dahilan? Bakit picky eater? Or ano ba, maarte lang ba yung mga bata? Anong dahilan niya? So maraming mga katangian ng picky eaters. Paano natin malalaman kung ang isang bata ay picky eater rather? So we have 5 reasons here. First is madalas tumatanggi sa gulay o bagong ulam. So example, kapag kapag may ginisang ampalaya sa mesa, yan, minsan ayoko niyan, ayoko kumain, hindi ako kakain, mapait, yan. So meron namang pag una niya nakikita ang pagkain, it's first na nakita. Example, meron kang hinandang ginataang kalabasa. Yan, biglang sasabihin na, ew, yellow, I don't like. Yan. Kapag may bagong ulam naman, hindi ko pa natitikman yan, ayaw ko. So, yan, madalas tumatanggi sa gulay o mga bagong ulam. Ikaw ba, Tedang, may mga ganun ba sa bahay ninyo? Oo. Lalo na, tama yun pagkabago pa lang, hindi pa natikman. So, palaging sinasabi lang namin, subukan mo muna. Huwag ka kaagad magsasabi na ayaw. So, pag tinikman niya na, magugustuhan niya minsan hindi, pero at least nag-try siya. Okay? So, pero kasi ang rule pa rin namin sa bahay is kung anong nasa plato, yun ang kakainin. So, ang style ko, especially pag gulay, ilalagay ko na kaagad sa plato, hindi pa niya nakikita. Kasi pagka nilagay ko yon habang nandun na siya, magrereklamo, ang dami daw. Pero pag nalagay ko na siya, advance, bago siya umupo, walang reklamo. Hindi nagrereklamo na madami. Same lang naman yung nilalagay ko. So, naka-portion na yung gulay, yung meat, yung kanin, yung fruit. Hindi na rin siya tatanungin kung gusto mo ba. Kasi pag tinanong mo, gusto mo ba? Syempre, binigyan mo siya ng choice na ayoko. Diba? So, dapat, nandun na. Kumbaga, the rule is, kung anong nasa plato, ubusin mo yan. So, hindi na nagreklamo, hindi kayo nag-aaway. So, pagka may mga bago din, ina-explain din na, gulay yan para sa magandang mata. Gusto niya maganda yung skin niya. So, palaging sinasabi, para sa skin yan, para gaganda yung skin mo. Di ba? So,
binibigyan natin siya ng why. Bakit mahalaga nakakainin niya yon. So, pagkadating sa mga child with special needs, mas challenging siya, di ba? Yes. Paano yung routine sa inyo? Paano mo journey si Isaac? So, syempre, no, it's a partnership pa rin with the other members of the family. So, like tayo, kumakain tayo na 3 times a day, tapos 2 snacks in between. You really make sure na, example, uwi siya ng bahay ng 2, syempre, kakain niya na snack. Pero dapat, pag patak ng 5 p.m., dapat wala ka nang papakain sa kanyang mga junk foods. Kasi, akala ko dati bawal siya. Alam mo, ipapagutom mo siya. Hindi naman siya fasting, pero ipapagutom mo siya to the point na magugutom siya. Kung ano ang meron dyan, dapat kong kainin kasi kailangan kong kumain. Yeah. Ginawa yan sa amin ng nanay ko. Na, sige, ayaw mo kainin. Mamaya, sa isip lang niya pala to. Sa isip niya lang, mamaya, magugutom ka din. Kakainin mo din yan. So, pag naghanap ng pagkain, magutom na ako. Yung pagkain mo, hindi mo mang kinain. So, wala ka choice. Kakainin mo pa rin. Kasi gutom ka na eh. Wala namang ibang i-offer sa'yo eh. So, yun, kakainin mo na siya. So, kailangan talaga tayo yung magsiset na hindi sila yung masusunod. Kasi pagka ang challenge, paano pag nag-tantrums na? Paano kung nag-iiyak na? Anong gagawin mo? True. Anong ginawa mo nung nag-iiyak na? At nagwawala na? Pag may mga ganong point na umiiyak na siya, medyo maghinahinay ka na. Do not force. Kasi nga, tendency, matutraumatize siya at alam mo naman tayo mga batang may special need, they will always remember. Kasi once stress ng bata, example, pinakain mo siya ng hotdog, ayaw naman niya, tapos umiyak na siya, he will always remember that throughout his lifetime. Ayaw na kumain ng hotdog for the rest of his life. Oo. So tama yun, parang ikaw din, ayaw mo ng ampalaya, pero dahil sinet yung environment, kinakain mo na siya ngayon. Ang palaya, hindi. Hindi pa rin. Isiset yung environment. Ay, na-joke lang. Sige, so minamention ka na rin kanina na may role yung family at yung environment. Meron akong nakita sa mga feed sa Reels na ang style niya, halimbawa, may plate. Isa lang yung plate tapos toddler yung anak niya. Susubo niya yung broccoli or any gulay. Basta gulay yun Gulay yung kinakain niya na nakaharap yung anak niya. So, kinakain niya na nakaharap yung anak niya. Tapos, yung itsura na sarap. So, yung toddler, nakatingin. Tapos, hindi pa niya isusubo agad. Kunuha niya yung spoon, nilagyan niya ng gulay. Tapos, hindi niya isusubo agad. Medyo ilalapit niya sa bata. Tapos, yung bata, nilapit yung bibig dun sa spoon. So, nakain niya yung gulay. And then, nasarapan siya. Tapos, maya kunyari, susubo na naman siya. Pero kukunin na ng anak niya yung spoon. So, hanggang siya na mismo, kinukuha niya sa kamay niya, kinakain niya na. So, ginagaya ng bata yung nakikita niya. Ako noon, kung ikaw ang palaya, ang gulay na ayaw ko, okra. Ayan naman gusto ko. Slimy. Slimy. Pero si mama, palaging yun yung kinakain niya. So, pag kumakain siya, parang sarap na sarap talaga siya. So, nung minsan, kinain ko na din, masarap pala. So, yun. Kumbaga, kumakain ang bata kapag tayo din kumakain. Kaya challenge, pag ang parent, hindi kumakain ng gulay. Meron akong pinsan na ganun. Kaya hanggang ngayon, yung mga anak niya, hindi kumakain ng gulay kasi siya mismo hindi kumakain. So, yan, yung picky eating, malamang sa atin din nang gagaling. Kaya, napakahalaga na minomodel natin siya, di ba? True. Kaya nga, sikat na sikat yung sa Reels ngayon, yung mga pagkain sa Korea at sa Japan. Nakita mo yun, yung paano mag-prepare. There are Westerners or mga Americans go to schools, elementary schools in Japan and Korea. Kasi, when they prepare their food dun sa schools, puro pa nga pagkain na may gulay, ganyan. Tapos, na-shock yung mga Amerikano. Sabi niya, when they interview mga elementary students, sabi niya, what is your favorite food? Broccoli. Tapos mga cauliflower. Sabi niya,
Hindi, ganun pala. So, kasi, bata pa lang, they really expose their students and the children to wide variety of fruits and vegetables. Correct. So, exposure. Pati, papaano natin pine-present yung food, diba, sa mga bata. Yun ay napakahalaga para ma-enjoy nila. Yung kinukwento mo nga, nakita ko din yun na yung enjoyable, yung siniset nila na tone, pati sabay-sabay na kumakain. So, dahil doon, yung bata, yun, kasi sabi mo nga, naaalala nila diba? Nare-remember nila. So, mare-remember nila kung happy or sad or angry yung experience doon sa food na yon. Diba? So, especially food, napakahalaga niyan sa atin So, pagdating sa kay Isaac, paano mo yun sinet? Paano mo yun inayos yung environment para ma-enjoy niya yung food? Meron pa bang hindi kinakain si Isaac na? Oo naman. Ang okay. gusto lang niyang kainin ngayon is noodles at egg. Tapos yung egg, ayaw niya ng yellow. White lang. White lang. So, sabi ko, shucks, wala siyang carbs. Anong gagawin? Paano siya makakuha ng carbs? So, meron ako, siyempre may bread naman. Alam mo yung, merong binibenta sa malapit sa amin, para siyang pandesal na malunggay. Pandesal yun. So, yun ang pinapakain ko sa kanya as alternative for the rice. And yung before pa, nung bata pa siya, baby pa siya, siyempre, kailangan niya kumain na ng dahan-dahan ng mga solid food. Alam niyo yung rice powder? Yan. Rice powder, nilalaga ko yung rice powder, yung tubig niya na may rice powder, yun ang ginagamit kong tubig in replacement of the normal water para sa milk niya. Naglalagay na dun ako ng mga malunggay. Pero syempre dapat walang malunggay, tubig lang na malunggay na nilaga ang malunggay. So yun naman minsan replacement ko sa kanyang tubig para meron pa rin siyang intake ng mga fruits and vegetables sa kanya and the carbs kahit hindi niya alam. So kailangan talaga ng strategy, kailangan ng planning, papaano magiging successful yung ating pagpapakain sa mga anak. Hindi lang per se yung food na kakainin nila, kung hindi yung environment. So ano pang mga tips mo dyan na kinakailangan para ma-set up na maging comfortable yung mga bata sa pagkain nila? Ito naman ang sabi sa akin ng isang doktor na bigyan mo siya ng time. Example, ngayon, syempre, hindi mo siya ma-force ngayon. So, sasabihin mo na siya in advance, oy, Isaac, tomorrow we will eat rice. Yan. So siya, mag-expect na siya. Shucks, magkakain kami ng rice bukas. So, masasayko muna siya ganyan. So, pagdating ng bukas, expect niya talaga na kakain siya ng rice. Tapos, minsan, like, kakain ako ng rice, ganyan. Sabi mo nga, kakain ako ng rice. Tapos, pwede namang isang subo lang or half ng subo lang. Okay, very good. Tomorrow na naman. So, hindi mo kailangan siya pakainin talaga siya na mabubusog talaga siya sa bagong pagkain na yun. Parang taste lang. Hindi ba yun kulang? Yung sa meal niya mismo? So, meron naman siyang kinakain na sa kanya na pwede siyang mabusog. Pero yung when you introduce something, dapat on top siya doon sa usual na kinakain niya. So, yung bagong food na inintroduce mo sa kanya, it doesn't have to be doon siya mabubusog kasi meron naman siyang kinakain. You just have to incorporate that new food sa kanyang usual na kinakain para masanay lang siya. So, kumbaga pa yung from baby, di ba, hindi naman salaksak agad ng kanin. So, kumbaga, i-gradual hanggang sa masasanay siya at magiging familiar yung food na yon sa kanya. Pagdating sa mga... sige. Kaya nga maganda yung PDF, yung title na is My Little Bites, Journey to the Peak. Mm-hmm. So it's your little bites, little triumphs and victories na encounter niya at nagagawa niya hanggang
talagang kakain talaga siya ng pagkain na yun. Hanggang sa yung mga talagang yung nutritional na may value para sa kanyang kalusugan, magiging favorite na din niya. Yes. At hindi na siya pipili lang ng ito lang palagi ng palagi yung pagkain. Pagdating sa mga yung mga ibang parents ang ginagawa, lalagyan ng gadget para yung bang siguro ang isip nila para yung attention niya nandoon, tapos subo lang ng subo, hindi niya mapapansin anong kinakain niya. Advisable ba yun? Actually, hindi doon siya advisable kasi yung focus niya mapupunta na sa iba. So, kailangan meron siyang focus sa kanyang pagkain. So, mahalaga na patayin muna yung TV or gadgets para yung focus dun sa pagkain. TV, gadgets po, mga magulang, parents, is not an advisable alternative or technique to let your child eat the food. Kahit naman tayo, di ba? Alam mo, isang subo ka pa lang, tapos titingin ka sa K-drama mo, tapos biglang mamaya, hindi ka pa na nakasubo. Ending na ng Correct. K-drama. Tapos, humahaba na yung oras ng pagkain. Imbes na 20 to 30 minutes lang. Diba? So, ano pa? Yan. So, second is may paboritong ulam lang. So, example, araw-araw, sinasabi mo, araw-araw gusto niya lang ng pritong manok o hotdog lang. Tapos, kapag may iba sa mesa, sasabihin niya, ito, pag meron lang bagong pagkain ilalagay, tapos wala egg, si Isaac, where's my egg? Where's my noodles? Kahit meron ng dami ng pagkain dyan, hahanapin niya pa rin yung kanyang comfort food. Third is, kahit may 3 ulam na masusansyam, ito, meron akong, ito ang yaman-yaman ang yaman-yaman ng parents na ito. Pero ang ang gustong kainin ng anak niya is kanin at toyo lang. Sabi ko, Ma'am, saan naman yung nutrition niya dyan? Toyo lang talaga. So, yun ang doon kailangan niyang kainin. Kasi nga, busy sila, hindi nila kayang mag-explore. Pero, yun nga sa Bible verse nga natin, di ba? Parang, kung tayo si God, tapos, ayaw niya ng avocado, it means ayaw niya ng aking mga creations. So, parang tinuturuan natin ang mga anak natin na hindi maging grateful sa mga creation and mga blessings na binibigay sa atin ni God. So, kaya, we have to exert effort as a parent to teach our children while they're still young on how to be grateful when it comes to eating. Next is, mabilis mabusog o naiinis sa texture ng pagkain. So, ito yun. 3 subo pa lang nang nilagay ng gulay, sasabihin busog na ako. Yan. Ayaw na malalambot na gulay. Kalabasa, talong dahil malata daw. Meron namang sasabi na ayaw niya malagkit na ulam tulad ng champurrado o mashed potato dahil weird sa bibig. So, sabi mo nga Tedang, no, diba, ayaw mo ng okra kasi nga iba sa panlasa, medyo malapot. Ganyan. So, weird. Kapag may butil-butil o malalaking chunks, may buo. Batay Tedang, no, sa My Little Bites Journey at iba pang pag-aaral, there are 5 practical tips bawat isa para sa ating mga magulang sa Pilipinas kung bakit ayaw kumain ng ating mga anak at bibigyan namin kayo ng mga tips paano natin So first is sensory sensitivity. Sabi mo Ate Dang, no, kanina, baka maarte lang si bata, ganun. Hindi po maarte ating mga bata. Minsan, ang texture amoy na pagkain ay too much para sa senses niya. Na-overwhelm sila. Kaya ayaw nila. Example, nailang sa malalambot na texture na nilagay na gulay, naiinis sa malagkit na kanin, o naiirita sa amoy na isda. What are the friendly tips na pwede nating gawin? Introduce food gradually. Isang subo lang, dahan-dahan dagdagan ng bago, tapos pwede natin silang hawakan ang mga pagkain, kamayan style. Hayaan siyang humawak sa pagkain para maging natural ang sensory experience niya. So, sabi naman iba, huwag paglaruan ng pagkain. Pero it's really, kailangan talaga niyang minsan paglaruan ng pagkain in a sense na kailangan niyang hawakan, kailangan niyang amuin, kailangan niyang i-taste, kailangan niyang buuin ang mga pagkain para lang hanggang ma-experience na yun. And yung sabi mo, Tedang, no, let them describe the food.
Use local textures like crispy lumpia, chewy banana, or soft rice balls. At yan, huwag pilitin. Ang curiosity ay mas mabisa kaysa sa pressure. So second, food neophobia. So ang food neophobia is takot sa bagong pagkain. So normal sa mga bata ang matakot sa bago. Ito ay developmental, hindi katigasan ng ulo. So 5 tips. Gamitin ang pamilyar. Haluin ang mga bagong pagkain na paborito. So kung paborito niya ang adobo, pwede mo lagyan ng petchay. Mag-color plate. Ito, meron akong nakita, Ted Gang, no? Alam mo yung dice? So, Yung color dice. or color dice. Dice. So, meron doon blue, red, yellow. Green, Tapos, yellow. yan. Tapos, meron siyang plate din na blue, red, yellow. So, i-dice siya ang nanay. Okay, roll the dice, baby. So, example, pag napunta sa red, yung pagkain na nasa plate na red, yun ang kakainin niya. Yun yung kakainin. Yan So, ang ginawang laro. ginawang laro. So, ipakita habang kumakain ka. Yan, sinabi mo. Tadang, no, modeling works better than instruction. Kahit anong gawin mo, ang nakikita ng bata na ginagawa mo, yun ang tatak sa kanyang isip. Magpalengke trip, pwede mo siyang isama sa palengke. So, habang napapalengke kayo, introduce, baby, that's a petchay. That's a carrot. What's the color of petchay? Yan. What's the color of carrots? So, educational din, di ba? Yes. Tama. Next is emotional or routine attachment. Gusto ng bata na paulit-ulit dahil doon sila ligtas. So kapag bigla nating binago ang lahat ng pagkain, mas stress sila. So always maglalagay ka ng safe food niya. Kung ano talaga yung paborito niya, wag mong itatanggal yan sa kanyang plate. Pwede ka rin gumamit ng kwento. So, paano nagkaroon ng petchay? Si Kanin, gusto niya makilala si Gulay. Rice. Mr. Rice wants to meet the new Mr. Egg. Kailangan creative din si parent. So, slow transitions. So, bawal yung biglaan. Kailangan, yun nga, okay, may bago tayong friend, si Carrot. Oh, hello. Say hello to Carrot. What's the color of the carrot? Hello, Carrot. You're so orange. Mga ganyan. Okay. Tapos, pwede ka din gumawa ng, you can specify a day in a week. Okay, we will have a Friday, food Friday or vegetable Friday. Monday fruits. Ganyan. So, Tuesday, chicken. Wednesday, beef. Parang ganon. So, kailangan talaga magplano, Opo. Pagplano, iplanuhin yung meals. Gawin talaga siyang na lahat ng effort. True. Para hindi isipin ng bata na naisipin ng bata na food is fun. Di ba? True. Ikaw ba, Tedang, no, if I may ask, no, si Sheena, marunong na ba siya magluto? Yes, marunong magluto. Prito, magsaing, basic, pati maghiwa ng Yan. mga gulay. O halimbawa, Tama, Tedang. pag may lulutuin, yan, hiwa pang adobo. So, sino hiwa nagturo sa pang kanya, Te? Kami. Ako, pag nagluluto ako, sinasama ko siya. Tapos, halimbawa, yung maglinis ng isda, maglinis ng squid. So, tinuturuan na din siya papaano. Ano yung mga inaalis sa squid, ano yung mga inaalis sa shrimp. So, alam niya na. Kasi tayo minsan, ayaw natin na, alam yung mabagal, kasi gusto natin mabilis, ganyan. Pero it's really effective, Tedang, no, yung ginawa mo na you let them help. Maghalo, mag-cut ng mga noodle, ng mga vegetables, maghugas ng gulay, ano yung mga tinatanggal. Kasi sila, mas na-appreciate nila yung pagkain. Kasi nga, na-journey mo sila from the raw hanggang na-cook na yung food. Yes, pati life skill din yon, di ba? Na alam niya magluto kahit basic na itlog. O, depende pa yung luto nun. Sunny side up ba yun? Or scrambled ba yun? Ano yung, pati yung paghawak ng kutsilyo. Yes. Diba? Parang na-mention natin yan
before sa mga topic natin na huwag tayong matakot na i-guide sila how to use the knife. Siyempre, tuturuan natin sila. At with guidance, hindi yun makakasakit sa kanila. At meron ako mga nakikita na nakakatawa yung mga reels ng mga mas maliliit, yung sobrang toddlers pa lang. Pero sila yung nagpe-prepare ng breakfast nila, diba? Alam magbiyak ng egg, tapos nagluluto talaga siya ng breakfast niya, naglalaga ng kamote, nagsasaing pa nga eh. So, diba? So, yung mga ganon, yun man diba yung na-mention din ng ating occupational therapist na we can train them para alam nila how to feed themselves, para alam nila how to take care of themselves. So, itong pagkain na to, matututo sila na kahit anong nasa pantry, pwede nilang lutuin. Meron tayong, dati nating station manager sa Bicol. Ano din yung anak niya, may autism. At ang galing niya mag-play ng violin. Tapos, nakita ko din minsan sa video nila na ang sinabi lang niya is, gusto niya ng snacks. So, yung anak niya, nag-prepare ng sandwich para sa kanya. At nagulat siya kasi yung pinrepare na sandwich, favorite niya. At hindi naman siya nagsabi ng ano yung gagawin niya. Ang sinabi lang niya is, can you prepare a snack for me? So, yung pinrepare ng anak niya is yung favorite niya na sandwich. So, yun, nakakatuwa na yung mga fear, di ba, ng mga parents with autism, or may special needs yung anak nila, is hindi sila maging independent. Pero pagka na-prepare natin sila, kayang-kaya. Di ba, Ibs? Yes, tama po. So, kaya, huwag tayong matakot na turuan sila ng mga kitchen activities kasi alam mo naman eventually we have to make sure that they will be able to feed themselves and be productive citizens kahit wala na tayo. Kaya habang maaga pa, turuan natin sila. Next is digestive or medical issues. Minsan may mga physical na dahilan, reflex or allergy or discomfort. So ayon sa Philippine Pediatric Society, isa sa mga 5 bata na picky eater ay may digestive sensitivity. So ito important to na always observe reactions. Pag mayroon silang kinakain, important na titignan mo talaga kung may mga rashes, may pagtatai, ganyan, pagsusuka, kasi ito naman Tedang, medyo delikado na talaga ito kasi once may allergic reaction sila sa isang pagkain, pwede nilang ika-hospital ito or wag naman sana ikamatay. So kaya meron tayong dapat food diary. Isulat kung ano mga pagkain at anong reaksyon. Meron sa PDF, merong yung sa My Little Bites Journey to the Plate, merong nilaan doon na may food map. So, pwede mo ilagay doon, for example, ang palaya, ano reaction niya, kung masaya ba siya, meron ba siyang allergic reaction, carrot, ganyan. So, pwede mo siyang gamitin as your food diary. Ang galing nun. So, kaya, in-encourage po namin kayo na hindi nun subscribe mag-message kayo sa amin para mapadalhan namin kayo ng kopya. Bakit natin gagawin yun? Kasi gusto natin din malaman na, uy, ito si Mami. At makilala din namin kayo, di ba? Or si Daddy. Magagamit niya yun. And para pwede tayo mag-exchange ng mga learnings. Yeah. Di ba? At benchmark. naging effective ba yung PDF na yon sa kanila, di ba? So, ang galing ng mga tips doon. At ito, parang itong kwentuhan natin, preview lang to dun sa mababasa ninyo na mga tips doon, especially kung ang inyong mga anak ay nagkakaroon kayo ng challenge sa pagpapakain sa kanila. So, ano pa? Meron pa bang tips doon na sa akin, tingin ko yung mahalaga doon yung yung si-celebrate natin yung small wins. Yes. No, na pagka meron siyang sinubukan
na Yes. pagkain. Wow, good job. Good job. Pwede Napakahalaga kang, nun na mafe-feel yung na merong siyang achievement, di ba? pwede kang maglagay nga doon sa food diary mo ng mga stars. Yan. So, pwede kang gumawa ng illustration. Pag nakain na niya yung carrot, o tuturuan mo siya, okay, kid, you put star there, or you put 2 stars, ganyan, para maging maganda ang interaction niyo with them. Actually, ang maganda din dito sa food map, no, aside from you can benefit from that, pwede mo siyang ipakita sa doktor para hindi na maging mahaba yung assessment. Kasi in one page, makikita ng doktor, okay, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganyan. What can we do? So, it's also a partnership with you, the parent, and the doctor, and that guide para mas maging mas effective and efficient yung inyong check-up sa doktor. Dami, no? Kaya nga palagi natin sinasabi dito, hindi po kayo nag-iisa dito sa journey ninyo with your baby, especially yun sa mga parents na bago nyo lang po na-discover, yung inyong anak ay merong special needs. Nandito po kami sa Family Matters Saturday edition. Makipagkwentuhan tayo at yung bagang mga special people na makakatulong sa atin like the teacher, UT, mga other parents na nalagpasan na po yung inyong mga dinadaanan, pwedeng makatulong sa inyo. At kung kayo naman ay mga parents na nakapag-journey na ng mas malayo-layo, di ba? Mas marami na pong experiences. Naku, marami pong matututunan sa inyo yung mga parents na bago pa lang at talagang hindi alam kung ano yung gagawin nila sa kalagayan ng kanilang anak, magiging blessing po kayo sa kanila. Kaya we are, si Ibs, ayan, abangan nyo po, may mga announcement na gagawin na mas magkakaroon tayo ng mga face-to-face ba yan or gatherings na po pwedeng makapagkwentuhan. Kasi minsan sa paradyo, parang one way lang, kami lang po yung naririnig ninyo. Although ini-invite namin kayo, pwede kayo mag-message sa amin. Pero dito, pagka nag-face-to-face tayo, doon, mas magkakaroon ng mga mas maraming interaction. We will be learning from you and hopefully you will continue to learn from us. Hindi ba, Ibs? Yes, tama po. Be excited, parents. Soon we'll be coming up with our organization here in Zamboanga City. So we will be coming up with, hopefully we'll be coming up with mga face-to-face discussion. Pwede namin kayo na-invite. Yan. Yes, at meron tayong mga experts na i-invite at sila yung mag-discuss. Yes. O, di ba? Magka mga ganyan, may mga bayad yan. Ito ba, Ibs, libre lang ba to? Kaya ngayon pala mga parents, let's pray. Let's pray to that. Sana merong mga makatok kami sa puso ng mga expert dyan. Baka gusto nyo maging part na ating kwentuhan. And yun, na libre. Or pwede din naman, no? Pag-pray natin, syempre yung provision ni God, nandyan din naman yan. So, either way, may bayad or libre, hopefully makikita po namin kayo ng face-to-face. God is our provider at kayang-kaya yan. So, mabilis ang oras, Ibs. Ano ba yung mga final natin na reminders, takeaways ba yan, or wrap-up natin sa ating mga listeners bago tayo mag-pray? Yan. So ngayong araw, natutunan natin na ang picky eating ay normal na bahagi ng paglaki. Na kayang mapabuti sa patience at modeling at higit sa lahat, pagkakataon para turuan ating mga anak ng gratitude at faith. Balikan natin muli ang ating verse, diba? Turuan mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kung ngayon pa lang ay natuturuan natin sila maging mapagpasalamat, hindi lang sila maging healthy, magiging Kristiyanong puspos ng pasasalamat sa bawat biyaya. Yes. So, ang training natin ay hindi lamang yung sa pagkain, yung pinagmulan ng pagkain, yung biyaya ng pagkain na yon, nanggagaling yun sa ating Panginoon. Kaya dapat maging, maging mapagpasalamat talaga sa mga pagkain na ibinibigay at pwedeng may challenge na
pag kumakain tayo ng mga pagkain na yan, ay pagpapasalamat natin yun sa Panginoon, hindi ba? So, pero syempre, nandun din yung paggabay. Kaya nga merong doon na baka allergic siya doon. So, kailangan mababantayan natin yan. At kaya muli, babalik natin doon sa na invitation natin. Mag-message po kayo sa amin, mag-comment. Ilagay nyo doon sa comment section na gusto nyo yung kopya ng ating PDF file na yon, ay ibibigay po natin yan ng libre sa inyo. Okay, mag-pray tayo. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo po ng wisdom yung ating mga parents. Kung paanong gabayan, turuan yung mga anak nila, especially mga kids with special needs, na makakain sila ng sapat at yung magbibigay ng kalusugan sa kanila. Yung mga malulusog na pagkain ay makakain nila at hindi lamang yung mga favorite nilang foods. Lord, we pray for the parents. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano gagawin ito, creativity, at yung strategy kung paano maibibigay nila yung pagkain na makapagbibigay ng tamang kalusugan sa kanilang mga anak. Salamat, Lord, sa mga biyaya mo sa aming mga buhay at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga listeners. Tulungan mo po kami sa araw-araw ng aming mga buhay. And Lord, pati yung desire namin na magkaroon ng mga gatherings kasama yung aming mga listeners para higit naming magkaroon ng interaction, learn from one another, and most especially learn from you, Lord, kung paano aalagaan namin itong mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, all glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Yan po. Maraming salamat po at sa mga tagapakinig. Yan, maraming salamat sa technicians natin, si Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan muli kami sa tuwing 9:30 na umaga, Lunes hanggang Sabado po ang Family Matters, and Saturday ang ating Saturday special. Ako po ang inyong kasama, Kasanggat Karamay. Ako po si Ibs Ismael. At ako naman, Dang Estrada. Ang Family Matters po ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless!